Hello, magandang araw na naman po sa inyong lahat. Alan Ralph Basa na naman po, inyong kaibigan, kasama sa mga kapatid natin na mga nangarap mapunta dito sa Canada. Kasama niyo po ang Allwell Immigration Services Incorporated. No? At ang sarap pa sanang matulog, kaya lang ang dami nang tumatawag na mga kababayan natin dito sa Canada na mayroong mga iba't ibang mga problema na malapit sa atin. Kaya tayo ay kailangang gumising at bigyan ng pansin itong ating mga kababayan na nangangailangan ng ating mga Hello po. payo at gabay. Hello? Hello po. Yeah, hello. Yeah, sorry, medyo late po tayong nagising. So ano pong nangyari sa inyo? Ano po, since pandemic po, Oh, na-diagnose po ako ng cancer, ng breast cancer. opo. Tapos po, nag-undergo po ako ng chemo, Okay po. continue medication. Mm-mm. By the Tapos way, naging okay naman. By the way, Opo, nag-live ako ngayon, yung ha? treatment, Live. opo, Mm. yung treatment ko po continue since na-diagnose ako. Mm. So last year po, sabi ng surgeon ko, i-undergo po ako ng lumpectomy. Alright. So ngayon, nag-lumpectomy surgery po ako last year. So hindi pa ako nakatrabaho ng ilang weeks. Ilang weeks, oo. Opo. Pero after ng ilang weeks na hindi ako nagtrabaho tapos continue yung medication ko, ina-absenan po ako ng amo ko. Okay. Tapos sabi niya sa akin, kung gusto ko daw mag-sick leave. So ngayon po, nagsi-sick leave naman po ako. Pinabayaran naman niya po ako, pero yung absent ko na po yun, binabayaran ko din ng ibang araw. So it means parang hindi rin ako nag-sick leave. Yeah, parang lieu time. Opo, kasi sabi niya, you can make it up next other time, sabi niya ganon. So parang feeling ko hindi niya naiintindihan yung sick leave. Yes. So every time po na ina-explain ko po yung pagkakalam ko sa sick leave, hindi po siya nagpapatalo. I mean, kung ano yung she believes on, yun ang dapat sa kanya. So, since mabait naman po siya sa akin, in-ignore ko na lang po lahat. Parang, sige, ganun na lang. So, ngayon po, nung nag-undergo po ako ng lumpectomy last year, meron pa pong naiwan na bukol. Okay. So, sabi po ng surgeon ko, monitor natin kung mawawala ba yan, matutunaw sa gamot mo, ganyan. Anong stage ang cancer niyo po, if you don't mind me asking? According po sa sinasabi ng oncologist ko, siguro ayaw lang niya po akong ma-shock o ma-stress. Sinasabi niya po na stage 2. Okay, alright. Pero po nung binasa ko po yung record ko, kasi nag-apply po ako ng critical illness ko that time. Ang nakalagay po doon is stage 3. So ngayon po in-apply ko po 'yun sa critical illness ko sa insurance. Hindi po ako nag-grant. Kasi daw yung pag-apply ko ng insurance ko, yung timing daw po ng pagkaka-diagnose ko is very tight. So, yung mga naihulog ko sa critical illness ko, yun lang din po yung bumalik sa akin. So, in short, nawala yung critical illness ko. Kinat nila. So, ngayon po, nung sabi ng doktor sa akin na, sabi niya, Jomalyn, sabi niya ganon. Sorry to say, sabi nilang ganon. Kasi yung naiwan na bukol dyan sa breast mo, sabi niya, hindi siya natunaw ng gamot, sabi niya. So, we're worried, sabi niya gano'n na baka it will turn out to be more worse, sabi niya gano'n.
So, kailangan mong mag-decide, sabi niyang gano'n. So, Kailangan mong sabi ko kung sabi ko po sa kanya na kung para sa akin, para less worries na lang, sabi kong gano'n, less stress, patanggal ko na lang po, sabi kong gano'n. Okay. Yan po ang the best decision ko. So, So, ano ngayon, sabi ng yung doktor, okay, sige, ano kita ng surgery. So, yun nga po, na-surgery ako nung Wednesday, September 11. September 11, okay. Opo, sa BC Cancer Agency dito sa Vancouver. Oh, okay, So, sa Vancouver opo, ka so pala. ngayon po, naka-bandage ako, naka-gauze ako, tapos meron akong drain. Yes po, yes po. Ngayon po, since Wednesday ako na surgery, binigay ng amo ko yung Wednesday, Thursday, Friday, hanggang ngayon, Tuesday. So Alright. sabi niya ganon, gusto na niya akong pumasok bukas, Wednesday. Sabi ko, hindi ko pa kaya kasi sinabi ng doktor sa akin, meron akong medical certificate dito na I will rest for 6 weeks. 6 weeks, alright. Opo. 6 weeks po, sabi niyang gano'n sa akin. O kung gano'n, sabi niyang gano'n, kung ifa-follow mo yung doctor's record, sabi niyang gano'n, doctor's letter, are you okay? Sabi niyang gano'n na wala kang sahod, sabi niyang gano'n, hindi kita bibigyan ng sahod, sabi niya. Oo, Opo. 6 weeks, no? Tsaka sabi niya, maghahanap daw siya ng replacement ko. For the meantime, ang sabi niya, what if yung for the meantime na yun mawalan na pala ako ng trabaho, di ba? So ano concern po natin? Caregiver ka, ilang taon ka na caregiver dito sa Canada? Since 2018 po, PR na po ako. PR na, that's good. Wala tayong problema kasi PR ka na. Okay. So, ano yung concern po natin, ma'am? Ano yung concern kasi po, yung mga ibang friends ko po, sabi nila sa akin, mag-EI ka na lang, sabi nila. Pero yung EI na yun, of course, bibigyan ka ng pera bi-weekly siguro. Pero, ang wino-worry ko nga, baka wala na akong trabahong babalikan. Yun lang, ano? Yun lang ang actually, yes, qualified po kayo sa EI, no? Employment Insurance. And you will be receiving 55% of your salary, no? 55% or the maximum $628 yata dollars every what, bi-weekly ba yan? Siguro po, I don't know. Yeah. So you're qualified to apply for PI. EI. So yung next concern mo is baka pagbalik mo wala ka ng amo. Yun ang concern mo, right? So, yun kasi po pinagde-decide na po ako. Nitong Thursday, sabi niya, if you're coming back or if you want to work, sabi niya, para makahanap daw siya ng nanay nila. Yeah. So, well, tungkol dyan sa concern na may babalikan ka pa bang amo, yan ay wala tayong control doon, right? Wala tayong control. But, well, nasa amo mo yon. Kasi yung amo mo, kung magbigay sa'yo ng 1 week notice, no? Or 2 weeks yata, 2 weeks notice na ikaw ay tatanggalin, if he will comply with the period of time, no, to give notice to you, wala na tayong magawa doon, right? So yun lang ang concern, na wala tayong control, but definitely you can apply for EI. And kung tingin mo na talagang kulang yung pahinga to recover, you can extend kasi I think 52 weeks yung
entitlement mo sa employment insurance, di ba? So, Opo. ano yung kuan mo, yun nasa sayo talaga yun, no? Kasi yun na nga, you have to deal with the fact na with the risk of losing your job also. Opo. Anong Yun nga po kasi sabi ko hingi na lang ako ng advice sa sa group kung ano ang the best. So, wala bang mahirap din ang sitwasyon, especially na may sakit ka. Oo nga po eh. Alangan naman pilitin mo sarili mo talaga magtrabaho considering na Correct. sakit mo cancer. Correct po. Opo, kaya nga po sabi ko ano po kayang pwede kong gawin? Sabi ko kasi siyempre sabi ko sa amo ko kasi kahapon nag-voice call ako sa kanya. Kung gusto mo akong papasukin, sabi kong gano'n, I can only do light works, sabi kong gano'n. Modified duty ka na lang, oo. Opo, light works only, sabi kong gano'n. Hindi ba naman considerate yung amo mo na maawa naman lang din siya, na consider yung sitwasyon mo? Kaya nga po tapos binibigyan niya ako ng ultimatum na mag-decide kung itutuloy ko ba yung 6 weeks na sinabi ng doktor sa akin. So, parang nahihirapan din po ako. Yeah. The more, parang ang sitwasyon mo, the more na ma-stress ka, and stress is something that is not really good for person in your situation na may karamdaman. Right? Oo nga po eh. So, siyempre, nahihiya din naman po akong, kasi yung amo ko iba siya pagka halimbawa po, may trabaho ka, parang ayaw kanyang pagpahingahin man lang. Gusto niya yung continue yung trabaho mo, maghahanap ka ng kailangan mong gagawin. Oo nga po, kaya ine-expect nga niya na magagawa ko yung trabaho ko right away, which is hindi ko matutupad dahil nga naka-drain pa ako, tapos fresh pa yung sugat. Oh my God. Oo. Dito nga sa bahay, sabi ko sa kanya, hirap ako kahit maligo. Kung ako sa'yo, i-prioritize mo yung health mo. Kasi, ano mo yan buhay mo yan, no? Ang trabaho, ako lang kasi ang sitwasyon mo ngayon, you are put in a situation to choose between two choices of going to work and risking your health, no? Or sundin yung payo ng doktor na magpahinga ka, which is good for your health, your recovery. Ngayon, kung ako lang, tingin ko, I will choose in between the two, ay pipiliin ko yung yung kalusugan ko, right? Kasi kung talagang halimbawa after 6 weeks pagbalik mo, bigyan ka niya ng notice na ikaw sabihin nating tatanggalin, then you can look for another job, no? Mahirap bang maghanap ng trabaho dyan sa Vancouver? Marami naman sigurong madali naman po siguro, pero baka po medyo mahirapan ako for now kasi syempre po may diagnose ako. Oo. Tapos freshly from surgery. I mean to say, kung pipiliin mong magpahinga at mag-recover, and then pwede kang bumalik na malusog na o recovered na. Now, kung ang problema employer, hindi maghanap tayo ng employer. Manawagan, marami naman tayong mga followers dyan, no? Nasa Sikaw chat group na po ba kayo? Hindi ko po alam sige, add kita doon para kung sakasakali, maraming tutulong sa'yo na maghanap ng bagong employer, no?
Madali, Opo. dito sa Sicaw, madali po yung koneksyon ng bawat caregiver, no, sa buong Canada. At may mga member din tayo dyan sa Vancouver, sa British Columbia, pati yung Opo. aking mga followers ay makapagtulong-tulong para maghanap ng panibagong employer para sa'yo. Kung sakasakali. Kasi hindi naman din natin alam pa kung tatanggapin ka pa ba niya after 6 weeks or hindi. Ano lang yun? Opo. Risk lang yun. But in the meantime, yung health mo, huwag mong isugal, huwag mong kasi health is wealth. Ano lang yung kikitain mo dyan kung yun din lang ang maging dahilan na lalala yung iyong karamdaman. Ano pang use na nagpagamot ka? Right? Oo nga po eh. Oo. So kung ako, choose health. Life is very short. No? And choose whatever is good for your health and will make you live longer. Di ba? Oo nga po. Oo. Sige, di bali po. Yun ang yung sa AI naman, you can apply that online. No? Okay po. Online lang po yun. You just click how to apply employment insurance and then yun, nandun na yung lahat ng mga procedure. Madali lang. Okay po. No? Okay Tapos po. yung sa insurance mo, ipa-review ko po doon sa kasamahan namin na sa Sicaw na may alam sa insurance at nung na i-share ko yung kwento mo doon, sinabi niya baka pwedeng kontakin ka niya at i-review yung inyong insurance, no? Para baka pwede pang may paglaban yung may bigay sa iyo yung karapat-dapat na ibigay sa iyo, right? Okay po. Yeah po. Sige. So, don't lose hope, no? Choose health, no? Yung amo nandiyan lang yan. May ka ba dito? Kasama yung pamilya mo? Are you alone or? Nandito na po yung anak ko. Yung anak mo? O yung husband mo? Opo. Divorce po ako dito. Divorce. Okay. Alright. Yeah. Oo. So, ang iyong anak college, high school o? College na po. College na siya. Okay. At least may katuwang ka, may tutulong, may titingin-tingin din sa iyo, no? Opo. So sige, we'll just continue communicating and then yun po ang yung opinion at choose your health. Ang amo nandiyan lang yan. Huwag mo pang hinayangan yung amo po. Lalong-lalo na yung amo ng kagaya na ganyan na hindi intindi at walang konsiderasyon. He's not worth it, no? Diba? Oo. So, i-apply niyo po yung AI and contact me kung anong na-encounter mo mga problema. And then, pagtulungan natin. At i-add kita doon sa grupo ng Canadian Caregivers Assistance Organization, SICA, para marami din nagtitingin sa'yo, tutulong sa'yo, ha? Salamat to me po. Thank you very much po, para mayroon kang support group po, no? Alalay sa'yo, no? Thank you very much po sa time ninyo. We'll pray for you and just trust God and commit everything to God and mayroon po siyang He has a purpose for everything. He will not give you a problem that you cannot carry. And if you cannot carry it, He will carry it for you. Right? Thank you very much po, Tatay. Okay po. Sige po. Yeah. Sige, contact lang po tayo. Okay. Bye-bye. Maraming salamat po. Bye-bye. Yun po ang isa sa mga kapatid natin na may mga problema. Meron nga ditong isang pagkakataon na mayroong tumawag dito sa bahay mga alas 11 ng gabi. Nurse daw sa Alberta Hospital. Nung tinanong niya kung I want to talk to Alan Basa. This is Alan Basa. Do you know this lady by the name of nakalimutan ko na yung pangalan. Sabi ko, no, I don't know her. Sabi niya, critical yung sitwasyon niya na dito sa ICU at anumang oras ngayon baka mamamatay na. At tinignan namin yung cellphone niya. Ang nakalagay na emergency contact number ay Alan Basa. Ako po ang nilagay, hindi ko kilala yung caregiver na yon.
Nakaka-ano po 'no, nakaka-touch po na yung ating mga kapatid na mga OFW dito kahit hindi natin kilala at kahit malalayong lugar sila, ang nilalagay nila na contact number kung may emergency ay ang pangalan natin, 'no. Gano'n po din ang kanilang trust 'no, sa atin 'no. At, yun tinulungan ko din yung, pamilya niya, nakontak kaagad at tinulungan natin at, sa unfortunately namatay din po 'no. Ang pangalan niya nakalimutan ko na yung pangalan. But anyway, dito po sa Canada basta tayo pong mga Pilipino ay magtulong-tulong, titignan natin sa ating, paligid na may mga nangangailangan ng ating tulong ay, mas malaki pong ating matutulong kung tayo po'y nagtutulungan din upang tulungan yung kailangan tulungan 'no. Alright, so yun lang po muna ngayon and, what's my, any update sa aking, Facebook, account po, Alan Ralph Z. Basa. You can follow me in my Facebook, account. And paki-share din po sa mga videos natin 'no, lalo-lalo na yung mga information na ibibigay natin, patungkol sa mga nangyayari at mga developments sa immigration, programs, policies in Canada. So, magandang araw and God bless us all.